Palagi akong pinapipili kung kanino daw ba ako sasama, kung kay mama o kay papa. Sinabihan niya rin ako na hindi ko pwedeng ibulgar ang sikreto niya dahil ako daw mismo ang sisira sa pamilya namin. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Nickoy at lumaki siya na palagi na lang naghihiwalay ang kanyang mga magulang. At bilang isang bata, ang pinakamahirap na tanong na pwedeng itanong sa kanya ay kung kanino siya sasama, kung sa kanyang mama o sa kanyang papa. Noong nasa elementary pa lang si Nickoy ay palagi siyang pumapasok ng mag-isa, pero naaalala niya na isang beses ay hinatid siya ng nanay niya sa eskwela. Medyo nanibago si Nickoy dahil yun ang unang beses na hinatid siya ng nanay niya, kaya tuwang-tuwa naman siya. Pero ang saya na naramdaman niya ay nawala rin pag uwi niya sa bahay dahil wala na ang kanyang mama. Dahil pagkagaling daw ng mama niya sa eskwelahan ay hindi na ito bumalik sa kanilang bahay, pero alam naman ng papa niya kung saan nagpunta ang mama niya dahil pupunta lang naman daw ito sa mga kapatid niya sa Maynila. Kinabukasan ay sinama siya ng kanyang papa na lumuwas ng Maynila para sunduin ang kanilang mama, pero hindi ito sumama sa kanila. Lahat ng klase ng pakiusap at pagmamakaawa ay ginawa ng papa niya, ultimong pagluhod sa harapan ng mama niya para lang sumama siyang pabalik sa kanila. Wala na silang nagawang paraan para sumama sa kanila ang mama niya at ang sabi sa kanila ay pupunta na siya ng probinsya at doon na rin titira. Kaya ang nasa isip ni Nickoy ay napaka-selfish ng nanay niya para kayanin nito na iwanan silang mag-ama. Kaya napatanong na lang si Nickoy sa kanyang papa kung mawawala na ba ng tuluyan ang mama niya, pero ang sabi naman sa kanya ay hindi dahil magtatrabaho lang ang mama niya sa probinsya. Isang taon lang ang nakalipas ay bigla na lang bumalik sa kanila ang mama niya, kaya sobrang saya naman ni Nickoy at niyaya niya ang kanyang mama na magsimba sa kanilang church. At ang sabi ng mama niya ay nahanap niya na raw ang kanyang sarili nang dahil sa Panginoon, kaya naisipan niyang buuin ang kanilang pamilya. Pero ilang linggo lang ang nakalipas ay kinailangan na namang umalis ng nanay niya para lang magtrabaho, pero malapit lang din naman sa kanilang bahay. Tuwing araw lang ng linggo umuwi sa kanila ang mama niya hanggang sa nagbuntis ulit siya at 11 years ang pagitan ng agwat ng edad nila ng kapatid niya. Kaya kinailangan tumigil ng mama niya sa pagtatrabaho, kaya naranasan niya ang paghihirap kagaya na lang ng pag-utang sa tindahan para lang sila ay may makain. Kapag sinasabi niya daw sa tindahan na pautang daw po si mama ay pinagtitinginan siya ng mga kasabay niyang bumibili. Kinabukasan ay may program sa kanilang eskwelahan dahil sasabitan ng medal si Nicole dahil meron siyang award sa volleyball. 2:00 ng hapon ang program pero 1:30 na ng hapon ay wala pa ang kanyang mama at dumating siya ng mga bandang 2:30 ng hapon. Umabot naman sa program ang nanay ni Nicole pero masama pa rin ang kanyang loob dahil parang hindi man lang naging proud sa kanya ang kanyang magulang. At noong makauwi na sila sa kanilang bahay ay parang wala lang sa kanyang mama, hindi man lang daw ito nagpaliwanag kung bakit siya na late dahil nakatutok lang siya sa kanyang cellphone. Hanggang sa noong malapit ng sumapit ang araw ng fiesta sa kanilang barangay at sinabihan ng kanyang papa ang kanyang mama na wag munang pumasok sa trabaho dahil sasaraduhan ang kanilang daan dahil magkakaroon ng event. Ang ibig sabihin ng papa niya ay hindi makakauwi ang mama niya kapag inabutan siya ng oras ng pagsasarado ng daan. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mama ni Nickoy ay pumasok pa rin siya ng trabaho at hindi nga siya nakauwi. Dito na lumakas ang kutob ni Nickoy na may kabit nga ang kanyang mama, kaya gumawa siya ng paraan para kanyang malaman. Hinak ni Nickoy ang Facebook account ng nanay niya at doon niya nasigurado na may kabit nga ang nanay niya. Nakita pa siya ng kapatid niya na umiiyak at pinunasan pa nito ang kanyang luha. Alam ni Nickoy na strong ang kanyang pagkatao dahil lumaki siya na leader sa kanilang simbahan at magpapastora sana siya pagtanda niya. At ang pagiging matatag niya ay nawala na lang lahat nung malaman niya na may kabit ang mama niya. Natatakot si Nickoy na sabihin ito sa kanyang papa dahil takot siya na maghiwalay muli ang kanyang mga magulang dahil ayaw niya yung maranasan ng kanyang kapatid. Hanggang nung makauwi na ang kanyang mama, doon niya ipinabasa sa mama niya ang lahat ng mga message na ini-screenshot niya at mas nagulat pa si Nickoy sa naging reaksyon ng nanay niya. Dahil hindi niya man lang ito nakitaan ng kahit konting pagsisisi, parang bato daw ang kanyang mama. Sinabi pa sa kanya ng mama niya na burahin mo lahat yan dahil hindi yan pwedeng makita ng papa mo. At sumagot naman siya sa kanyang mama na sasabihin ko lahat ito kay papa, hindi mo man lang ba naisip na pwedeng masira ang pamilya natin ng dahil sa ginagawa mo? At sumagot naman sa kanya ang kanyang mama na kung sasabihin mo lahat yan sa papa mo, masisira talaga ang pamilya natin. Kaya nung gabi na yon ay pakiramdam ni Nickoy sa kanya binigay ang desisyon kung masisira ba talaga o hindi ang kanilang pamilya. Inaamin ni Nickoy na naduwag siya noong mga panahon na yon dahil ayaw niyang masira ang kanilang pamilya, kaya sinubukan niyang humingi ng advice sa kanilang pastor. Pinayuhan siya ng kanilang pastor na sabihin lahat sa kanyang papa pero desisyon niya pa rin daw ang masusunod. Pero hindi pa rin makaipon ng lakas ng loob si Nickoy para umamin sa kanyang papa at nalaman niya rin na kaya yung nagawa ng kanyang mama ay dahil lagi silang kulang sa pera. At ang kabit daw ng nanay niya ang nagbibigay sa kanila ng pera para lang may maipanggasto sila. Kaya ang nasa isip ni Nickoy ay pera-pera lang ba kapalit ng pamilya? Hanggang sa isang araw ay bigla na lang nagdesisyon ng kanyang mama na umalis para makapag-abroad at doon na lang makapagtrabaho. At habang nasa abroad ang mama niya ay naabutan niya ang kanyang papa na may kausap sa cellphone at halatang galit na galit, yun pala ang kanyang mama ang kinakausap. Nalaman na pala ng papa niya ang naging kasalanan ng kanyang mama dahil nabasa daw nito sa kanyang Facebook account. Kaya dito na nila nalaman na ang lalaki ng nanay niya ay kapitbahay lang din pala nila at sira din ang kanyang pamilya. Kaya ichinat ni Nickoy ang kabit ng nanay niya at sinabihan niya na tigilan mo na ang nanay ko, wag mo sirain ang pamilya namin kagaya ng ginawa mo sa pamilya mo. Ichinat din ni Nickoy ang kanyang mama at sinabihan na ikaw na mismo ang gumawa ng dahilan para masira ang pamilya natin. Pinagtakpang kita nung
una pero ngayon ay wala na ako magagawa. At simula ng araw na nalaman yun ng papa niya ay wala na itong ginawa kundi uminom at magwala sa labas ng kanilang bahay. Dumating na rin sila sa punto na pati si Nicole ay nasasaktan na ng kanyang papa nang dahil sa pag-awat nito sa kanyang pagwawala. At ang pinakakinagagalit ni Nicole sa kanyang mama ay imbis na ayusin nito ang kanilang pamilya ay nakipagjowa pa ito sa isang Pakistano at ladlad pa sila sa social media. Kahit anong sabi ni Nicole sa kanyang mama na tigilan na nito ang panlalalaki ay hindi naman siya nakikinig. Hanggang sa nakagraduate na si Nicole ng senior high school at may nakilala siyang isang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Ilang beses din siyang niloko ng kanyang boyfriend at maraming beses na umasa siya na magbabago ang boyfriend niya dahil mahal na mahal niya ito ng sobra. Kaya pakiramdam ni Nicole ang karma ng nanay niya ay sa kanya na lang napunta lahat. Kaya bigla na lang nawalan si Nicole ng tiwala sa lahat at pati na rin sa kanyang sarili dahil ang iniisip niya kung nanay niya nga ay nagagawa silang lokohin kung ibang tao pa kaya. Sa ngayon po ay maayos na ang trabaho ko, regular na po ako sa isang kumpanya at okay na rin po kami ng nanay ko pero hindi na talaga sila nagkaayos ng tatay ko. Bumalik na rin po ako sa simbahan at sana magpatuloy ang calling ko bilang isang pastora sa simbahan namin. Sana po ay mabasa mo ang kwento ko at ma-share mo ang istorya ng buhay ko. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Huwag mong isipin na naduwag ka noong mga panahon na hindi ka nagsumbong sa papa mo dahil ginawa mo lang naman kung ano yung sa tingin mong tama at sa ikabubuti ng pamilya nyo dahil hindi mo naman kasalanan na nanlalaki nanay mo. Kasi ganun talaga eh, kahit anong paliwanag o pagmamakaawa o pakiusap natin sa isang tao na magbago sila, kung ayaw nila, wala naman tayong magagawa. Pero at least, sinubukan mo pa rin siyang pakiusapan, pati yung kabit niya na tumigil na sila. Kaya masasabi ko rin na ginawa mo naman lahat ng kaya mo para sa pamilya nyo. At para hindi ka na rin masyadong masaktan, siguro wag ka na lang mag-expect masyado na magbabago pa yung mama mo. Mag-focus ka na lang muna sa kapatid mo, sa papa mo at sa calling mo sa church. Kaya para sa mga gusto at mag-share ng kanilang kwento, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!